Javi, I want you to meet Sandra Gonzalvo. She's your fiancé and your marriage will happen in a few months. Walang gatol na sabi ng daddy ni Javi. What did you say, Dad? Tila nabingi si Javi sa sinabi ng kanyang ama. Kagigising lang niya at iyon agad ang balitang sumalubong sa kanya. Sandra is your fiancé, Javi. Pag-uulit nito bago bumaling sa babae. Sandra, this is Javi. Pakilala naman ito sa kanya. Tumayo ang babae at nakangiting binati si Javi. Hello, Harry. Ako si Sandra. Ikinagagalak kitang makilala. Masigla nitong sabi. Why did you agree to this marriage? Swerte ka na sa akin, Harry, kapag ako na pangasawa mo. Kasabay ang pagtawa ni Sandra at hindi niya nagustuhan iyon. Ayaw niya na pinagtatawanan siya. Nakaka-insulto iyon para sa isang katulad niya. Umigting ang panga ni Harry sa inis. Pinagtawanan naman siya ni Sandra. Dad, I won't agree to this marriage. Ako ang masusunod kung sino ang babaeng pakakasalan ko at hindi siya yon. Mariin niyang tanggi at hindi pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Sandra. Wala namang humihingi ng pagsang-ayon mo, Harry. Matutuloy pa din ang kasal kahit ayaw mo. Saad ni Sandra. Shut up. I'm not talking with you. Sigaw niya kay Sandra bago muling bumaling sa daddy niya. Dad, akala ko ba bakasyon ang dahilan kaya pinauwi mo ako dito sa probinsya? Bakit ipapakasal mo ako sa babaeng hindi ko kilala? May girlfriend ako sa Maynila at siya ang gusto kong pakasalan. Pagtutol niya sa desisyon nito. Then ask your girlfriend to marry you. Bale walang sagot ng daddy niya. Magpapakasal din kami ni Stacy. Pero hindi pa sa ngayon. Madami pa akong gustong gawin bago magpakasal. It's better to break your girlfriend, Harry. At si Sandra ang pakakasalan mo. No, hindi ako papayag sa gusto mo mangyari, Dad. Tignan mo naman ang itsura ng babaeng pinili mong pakasalan ko. Kumpara sa girlfriend ko. Modelo ang girlfriend ko. Pero ang babaeng to, hindi ko alam kung saan nagmula. Mukha siyang namamalimos na bata sa lansangan. Komento ni Harry sa itsura ni Sandra. Luma at madumi ang damit nito. Tsinelas lang din ang sapin nito sa paa at naglalagkit pa ito sa pawis. Sa tingin pa lang ni Harry, amoy maasim na ito. Mas nakakalamang ang girlfriend niya sa lahat ng anggulo kaysa sa babaeng nasa harapan niya. Grabe ka naman magsalita, Harry. Wala ka namang nadinig sa akin kahit mukha ka namang bangag na puyat ah. Nakangiting ganti ni Sandra sa kanya. Uminit ang ulo ni Harry at muling binalingan si Sandra. Hindi ako bangag. Napuyat ako sa trabaho kagabi. At nakakasiguro akong presentable pa din ang itsura ko. Kumpara sa'yo. Hindi din ako nanlilimos, Harry. Dinumog ako ng mga alaga kong aso bago umalis kaya ganito ang itsura ko. Mas presentable pa nga akong tignan kaysa sa'yo. Nakasuot ako ng t-shirt at pants. Samantalang ikaw, nakasuot lang ng sando at boxer. Nasaan dyan ang presentable? Whatever you say, I won't marry you. Whatever you say, you can stop the marriage. Nakangisi nitong sagot. Babawi pa sana si Harry pero pumagitna sa kanilang dalawa ang daddy ni Harry. Harry, ilaan mo ang 3 araw mong bakasyon para mas makilala si Sandra. Sa tingin ko naman ay magkakasundo kayong dalawa. Sandra, alam ko na abala kita sa pagpunta mo dito. Maraming salamat at pinaunlakan mo ako. Dad, are you blind? Unang pagkikita pa lang namin nagtatalo na kaming dalawa. Hindi kami magkakasundo. Reklamo naman niya sa ama. Magkakasundo din ang mga magkaaway. Proud na sagot ni Sandra. Matalim na tumingin si Harry kay Sandra. Zip your mouth. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Parang sasabog ang ulo ni Harry sa inis kay Sandra. Kahit anong sabihin niya dito, ay may pambawi agad ito sa kanya. Pinakalma muna niya ang sarili bago muling nagsalita. You know what? Hindi tayo magkakilala at ngayon lang tayo nagkita. Bakit pumapayag ka sa kasal na to? Okay lang ba sa'yo na hindi natin mahal ang isa't isa? Hindi nagiging matagumpay ang isang kasal kung walang pagmamahal. Look at my parents. Arranged marriage din sila. Pero bata pa lang ako, naghiwalay na sila. That's why I never agreed to this marriage setup. Wala naman problema sa akin ng arranged marriage na to. Si Suzuki nga gusto kong pakasalan. Ikaw pa kayang real life heartthrob? Jackpot na ako sa'yo kapag naging asawa kita. Ang gwapo mo na at mukhang may abs. Hindi na ako mag-iinarte no. Grab the opportunity habang nasa harapan ko pa. Miss, I know I'm handsome but... Biro lang yon. Naniwala ka naman. Putol ni Sandra sa sasabihin niya sabay tawa.
Napigtas kaagad ang pinipigilang inis ni Harry. Matalim niyang tiningnan si Sandra pero hindi man lang ito naapektuhan. Hindi niya matitiis ang ugali nito at hindi niya ito pakakasalan. Dad, palayasin mo na yan sa pamamahay natin. Ayaw ko siya makita at hindi ko siya pakakasalan. Pikon niyang baling sa daddy niya. Tumawa naman ang daddy ni Harry. Ito ang unang beses nakita kitang ganyan, Harry. Palagi kang kalmado at magandang senyalis ito para matuloy ang kasal ninyo. No, I won't marry her, Dad. Si Stacy ang pakakasalan ko at hindi siya. Muli niyang tutol bago talikuran ng dalawa. Nabalitaan ko na wala ka daw inaatrasan pagdating sa kahit anong bagay. Mukhang hindi naman totoo yun. Saad ni Sandra na nagpahinto kay Harry. Muling tumingin si Harry kay Sandra. Lumapit naman ito sa kanya habang nakangiti. Bakit tumatwas ka sa arranged marriage natin? Natatakot ka ba sa akin? Tanong nito sa kanya. Hindi ako natatakot sa'yo. Ayoko lang maranasan ng loveless marriage na nakita ko sa mga magulang ko. Nasaksahan ko kung paano sila mag-away at maghiwalay. Lumayo si Mami, tiniwan ako kay Daddy. Hanggang nabalitaan namin na namatay na sa sakit si Mami. Ayokong pagsisiyan ng mga bagay na ito sa huli. Sagot ni Harry na bahagyang tumingin sa daddy niya. Pwede lang itong nakaupo sa sofa at pinapanood ang diskusyon nila ni Sandra. Hindi man lang ito nakitaan ng kahit anong pagsisisi sa nangyari sa pagitan nito at ng mami niya. Kung ganon, ibigay mo sa akin ng 3 araw mo habang nandito ka sa probinsya. Bibigyan kita ng pagkakataon na umatras sa kasal kapag nanalo ka sa 3 laro na gusto ko. Kapag nagawa mo yon, hindi kita pipigilan at ako mismo ang aatras sa kasunduan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Sandra. That's childish. Bata lang mag-iisip ng ganyan para sa isang sagradong bagay. Huwag mong gawing laro ang kasal. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo maglaro. Pero seryoso ako na hindi mo kayang pigilan ang kasal natin. Humalukip-kip ng tayo si Harry. Pinagmasdan niyang mabuti si Sandra. Napagtanto niyang maganda ito at sexy sa kabila ng pawisan nitong hitsura at maruming pananamit. Kung wala siyang kasintahan at hindi siya natatakot sa arranged marriage, hindi siya magdadalawang isip na pakasalan si Sandra. You mentioned a guy earlier. Marry him instead of marrying me. Muli na namang tumawa si Sandra. Halos mawala na ang singkit nitong mga mata sa sobrang pagtawa. Paano ko naman pakakasalan ng isang anime character? Kung totoo sana si Sasuke, edi siya ang pinakasalan ko. Second option lang kita, Harry. At first love ko ang mga anime. Nasagi ang pride ni Harry sa sinabi ni Sandra. Mataas ang kumpiyansa niya sa sariling kagwapuhan. Pero hindi niya matanggap na ikumpara siya nito sa isang animated person. At naging second option lang siya nito. Hindi siya mahilig sa anime. Pero alam niya mas gwapo siya sa lalaking yun. Tell me the reason behind this arranged marriage. Muli niyang tanong kay Sandra. Nakita ni Harry nang biglang tumayo ang daddy niya. Nagtaka siya nang makita ang pangamba sa mukha nito. Nanatiling tikom naman ang bibig ni Sandra at nakatingin lang sa kanya. Nararamdaman niyang may kakaibang nangyari para ipagkasundo silang dalawa. Harry, hindi ka pa handa para malaman niyon. Saad ng daddy niya. Just tell me the truth, Dad. Buhay ko bang nakasalalay sa arranged marriage na to? Ba't ayaw mong sabihin sa akin? Malalaman mo ang dahilan kapag nakipaglaro ka sa akin, Harry. Saad naman ni Sandra. Ano ang pagkakaiba kung ngayon ko malalaman? O sa susunod na araw? May magbabago ba sa epekto nun sa akin? Malaki ang magiging epekto nun sa'yo, Harry. Kaya, makipaglaro ka muna sa akin bago ko sasabihin ang dahilan ng arranged marriage natin. Humugod na malalim na paghinga si Harry bago siya sumusukong nagsalita. 3 araw lang naman ang hinihingi ni Sandra at gagawin niya ang gusto nito para matapos na ang kalokohang naiisip nito. What kind of game? Parang kuminang sa paningin niya ang mga mata ni Sandra nang madinig ang sinabi niya. Depende kung anong laro ang gusto ko. Pwedeng mind games, physical games at kung ano-anong pwedeng laruin. 3 laro lang naman. Hindi yun patas. Nasisiguro ko na laging pabor sa'yo ang mga laro sa isip mo. Sige, para patas tayo, pagbibigyan din kita. Magkakaroon ka din ng 3 laro na ikaw mismo ang mag-iisip ko anong ipapagawa mo sa akin. Kung sino ang una magkaroon ng 3 puntos sa ating dalawa, siya ang panalo. Deal? Deal, if you allow me to do the first game. Nakangisi niyang hamon kay Sandra.
Mas malaki ang advantage niya kung siya ang unang maghahain ng laro dito. Sure, you can ask me anything except to back out from our marriage. Disqualified na agad yon. Nawala ang ngiti ni Harry dahil iyon ang gusto niyang sabihin. Tumikhim na lang siya at nag-isip kung ano ang ipapagawa dito. Muli siyang umiti nang may pumasok sa isip niya at siguradong magbibigay ng puntos sa kanya. Ano ang totoong dahilan sa likod ng kasunduang to? Tanong niya. Inaasahan na niya ang hindi pagsagot ni Sandra. Hindi naman ito sinabi kanina na bawal itong itanong tungkol doon. Kapag hindi mo sinabi, mapupunta sa akin ng puntos. Dugtong niya. Masasaktan ka lang kapag sinabi ko ngayon ang dahilan. Hindi ko muna sasabihin para maging masaya ka pa sa loob ng ilang araw. Sa'yo na ang puntos at ako naman na magsasabi ng gagawin mo. Go ahead. Tell me about it. Pumunta ka sa bayan bukas ng 3:00. Magkita tayo sa tapat ng plaza. Sasabihin ko doon ang lawang gusto ko. Okay. Deal. Mabilis na sugot ni Harry. Nabuhay na naman ang dugo ng pagiging palaban niya dahil sa hamon ni Sandra. Tatapusin niyang lawong ito para ito mismo ang umatras sa kasal. Kilala niya ang daddy niya. Hindi iyon tatalikod sa salitang binitawan nito. Kaya si Sandra ang pag-asa niya para makatakas sa kasunduan. Kinabukasan, maagang nagtungo si Harry sa bayan kaysa sa takdang oras na sinabi ni Sandra. Nanatili muna siya sa kanyang sasakyan at tinatanaw ang mga nagkukumpulang mga tao sa plaza. Lumabas lang siya ng sasakyan nang sumapit ng 3:00. 2 consecutive wins go to Sandra Gonzalvo. Nadinig niyang sabi ng boses mula sa malaking speaker sa plaza. Lumapit si Harry sa kumpulan. Nakiraan siya para makarating sa unahan. Nakita niya si Sandra sa gitna ng mga tao. Kaharap nito ang isang mesa na puno ng mga platong wala ng laman. Inalis yun ng 2 babae sa mesa at pinalitan ng mga panibagong putahe ng pagkain. Sino ang susunod na hahamon sa ating defending champion? Tanong ng announcer. Kinuha naman ni Sandra ang atensyon ng nagsasalita. May sinabi ito sa announcer bago kinuha ang mikropono mula dito. Piging Harry Abella, kung narito ka na, please come forward. Harry Abella, come forward please. Saad ni Sandra sa mikropono bago iyon ibinalik sa announcer. Kung sino man si Harry Abella, magtungo ka na dito sa unahan. Ikaw ang gusto makalaban ng ating defending champion sa 3rd round ng eating contest. Lumapit si Harry sa kinawawaanan ni Sandra. Ngumiti naman ito sa kanya na makita siya. Wow, ito pala si Harry Abella. Napakakisig at ang gwapo niya. Parang gusto ko siyang iuwi. Birong sabi ng announcer. Hindi iyon pinansin ni Harry. Humalikip-kip siya at seryosong tumingin kay Sandra. Ito ba ang larong gusto mo? Seryoso niyang tanong dito. Oo, talunin mo na lang ako sa pagkain para makuha mo ang puntos. No, it's not healthy to eat too much. Ibang laro na lang ipagawa mo sa akin. Pagtanggi niya, maselan siya sa pagkain at mahigpit din niyang binabantay ng wastong dieta para manatiling malusog ang katawan niya. Huwag kang mag-alala, Harry. Easy lang 3 round sa akin. Kamag-anak ko kasi si Majin Buu. Mas lumalakas ang lahi namin kapag marami ang kain. Biro nito. It's still a no, even though you came from an extraordinary family race. Okay, seryoso ako na ito ang gusto kong laro. Kapag hindi ka lumaban ngayon, makukuha ko ang puntos. Handa na ba kayong dalawa? Singid ng announcer sa usapan habang salitan silang tinitignan. Hindi ako lalaban. Sagot niya sa announcer nang hindi nag-iiwas ng tingin kay Sandra. Sa'yo na ang puntos na to, Miss Gonzalvo. At sasabihin ko na din ang 3 laro na ipapagawa ko sa'yo. Ang boring mo naman, Harry. Bakit masyado ka nagmamadali? Hindi pa pwedeng ipagpabukas mo na lang 2 laro? Samahan mo muna ako mag-enjoy dito sa bayan. Piyesta pa naman at madaming palaro dito. 3 araw lang ang bakasyon ko. At kailangan kong tapusin ang kalokohang ito bago bumalik sa Manila. Okay, sige. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Tumayo si Sandra. Kinausap muna nito ang announcer bago umalis. Sumunod naman siya dito hanggang tumigil ito sa tapat ng milkshake cart na naroon din sa plaza. Order ka lang ng gusto mo. Libre ang lahat ng pagkain dito tuwing piyesta. Saad nito bago nag-order ng inumin sa tindera. I know, but it's not my concern. Pumunta ka sa nag-iisang wine shop dito sa bayan bago mag 5:00 ng hapon. Doon natin gagawin ang 2 laro na gusto ko.
Wala akong gagawin ngayon. Sabay na lang tayo pumunta doon. Nasaan ba ang kotse mo? Makikisakay na lang ako. Ayoko mabahiwan ng dumi ang sasakyan ko kapag sumakay ka doon. Pumunta ka ng ikaw lang. At pupunta ako na ako lang. Mariin niyang pagtanggi. Ang arte mo, Harry. Sige na, umalis ka na. Pupunta ako doon ng ako na lang. Masungot nitong sabi habang nakanguso. Napangiti naman si Harry. Pakiramdam niya ay nanalo siya kay Sandra dahil nawala ang masaya nitong ngiti sa labi. See you later, Sandra. Paalam niya dito bago umalis. Maghahanda pa siya para masiguro ang panalo niya mamaya. Ilang minuto lang ay nasa wine shop na si Harry. Kaibigan niya ang may-ari ng shop na yun. Humiling siya ng iba't ibang klase ng inumin dito. Isa rin sa negosyo niya ang alak at kabisado niya ang bawat isa niyon. Nagtimpla rin siya ng iba't ibang klase ng cocktail at inilagay iyon sa wine glass. Nakahanda na ang iyon bago dumating si Sandra. Mag-aahamon ka ba ng inuman, Harry? Tanong nito sa kanya habang tinitignan ng mga alak sa mesa. Ikaw lang ang iinom niyan at sasabihin mo sa akin kung anong sangkap ang mga ginamit ko. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Para hindi ka na mahirapan at mapunta na sa akin ng puntos. Libre naman to, diba? Nagtaka si Harry nang tila magningning ang mga mata ni Sandra nang tanungin siya. Yeah, it's free. Mabilis umupo si Sandra sa harap ng mesa. Isa-isa pa nitong inamoy ang mga alak sa baso bago inumin. Nadismaya naman si Harry nang sunod-sunod na hulaan ni Sandra ang mga sangkap ng alak na ginawa niya. This one is called the daiquiri, consists of rum, lime juice and simple syrup. This one is mimosa consisting of orange juice and champagne. This one is white Russian consists of coffee liquor, vodka and fresh cream. Saad ni Sandra na parang eksperto ito sa mga ganoong uri ng alak. Tama na yan. Nakuha mo na ang puntos. Pigil niya nang iinumin pa nito ang ibang alak na hindi kasama sa laro. Tuwan na tayo, Harry! Masayang sabi ni Sandra. Nakakamiss yung mga alak na ginagawa ni Ma'am nung nabubuhay pa siya. Bakit kasi ang agi niyang kinuha sa akin? Namumungay ang mga mata nitong sabi, tanda ng kalasingan. Hindi lang tikim ang ginawa nito sa mga alak, kundi inubos talaga nito ang laman ng mga baso. Kailangan ko na din sabihin ang ikalawang laro na ipapagawa ko sa'yo. Tumayo si Sandra. Humawak ito sa gilid ng mesa para hindi mawalan ng balanse. Ano ipapagawa mo sa akin? Ihatid mo ako sa bahay. Lasing na ako. Hindi ko na kayang umuwi eh. Makukuha ko ba ang puntos kapag ginawa ko yan? Oo. Nakangiti nitong sabi at halos pumikit na ang mga mata sa kalasingan. Okay, halika na. Nagpaalam si Harry sa kaibigan paglabas ng wine shop. Pero hindi niya naramdaman ang pagsunod ni Sandra, kaya bumaling siya dito. Nagtakip si Harry ng noon nang makitang nakahiga sa sahig si Sandra. Wala siyang pagpipilian kundi balikan ito at buhatin. Guys, hindi naman kasama ang pagbuhat sa laro. Dapat dobleng puntos ito at panalo na ako. Bulong niya bago isakay sa sasakyan si Sandra. Problemado naman si Harry kung saan ihahatid si Sandra. Hindi ito magising para sabihin ang lokasyon ng bahay nito. Tinawagan na lang niya ang daddy niya para tanungin kung saan nakatira si Sandra. Yes, Harry? Tanong nito pagsagot sa tawag. Dad, alam mo ba kung saan ang bahay ni Sandra? Pupuntahan mo ba siya? That's good, son. Natatandaan mo ba ang lumang bahay natin sa gitna ng bukid? Yes, Dad. Doon nakatira si Sandra. Really? Ba't doon siya nakatira? Matagal nang abandonado ang bahay na yun at masyadong liblib na lugar na yun. Saad niya sa ama habang nakatingin kay Sandra. May binubulong si Sandra pero hindi naman niya maintindihan. Bahagya naman siyang natawa nang tapikin nito ang sariling muka. Nagising ito sa lakas niyon, pero bumalik ulit sa pagtulog. Malapit ang pamilya ni Sandra sa pamilya natin. At lalo sa mami mo. Sinusunod ko na lang ang gusto niya. Sige na at may gagawin pa ako. Kunin mo ang loob ng pamilya ni Sandra. Good luck, Harry. Saad ng daddy niya bago putulin ang tawag. Nagmaneho na lang si Harry patungo sa lumang bahay nila. Umalis sila roon na maghiwalay ang mga magulang niya noong bata pa lamang siya. Wala siyang ideya sa mga nakatira doon ngayon. Muli niyang binuhat si Sandra na makarating doon. Iniwan niya ang kotse ilang metro ang layo sa bahay dahil maliit ang daan patungo sa bakuran niyon. Tumaas ang balahibo ni Harry. Pagtapak pa lang niya sa loob ng bakuran.
Hindi pa naman ganoon kadilim ang paligid at hindi din siya matatakotin. Pero kinikilabutan siya. Binaliwala niya ang nararamdaman at nagpatuloy sa paghakbang. Pero muntik na niyang mabitawan si Sandra nang sumbugod sa kanya ang higit na 10 mga aso. Sabay-sabay itong tumahol at tila galit na galit sa kanya. Hindi siya umalis sa pwesto dahil sa takot. Tao po. Sigaw niya para madinig ng pamilya ni Sandra na may tao sa labas. May tao po ba dito? Muli niyang sigaw pero walang sumasagot sa kanya. Sandra, wake up! Inalog-alog niya si Sandra sa mga bisig niya. Umungol lang ito pero hindi nagmulat ng mga mata. Hey, wake up! Patigilin mo muna ang mga aso mo bago ka matulog ulit. Baka kagatin nila ako. Hindi siya tumigil sa pag-alog para magising si Sandra. Kumilos si Sandra pero umayos lang ito ng pwesto sa mga bisig niya. Pinalupot din ito ang 2 braso sa batok niya at isinandal ang ulo sa balikat niya. Sandra! Sigaw niya nang hindi pa din ito nagigising. Mas lumakas ang tahol ng mga aso sa kanya. Parang mas nagalit ang mga ito dahil sa sigaw niya. Behave! Saad ni Sandra sabay hampas sa likod niya. Sisinghalan niya sana ito dahil parang siya ang ginagawa nitong aso. Pero napansin naman niya ang pagtahimik ng mga aso sa paligid. Nakatingin lang ang mga ito sa kanya. Dahan-dahan naman siyang humakbang. Tinatansya niya kung susugod ang mga ito. Na makitang hindi kumikilos sa mga aso, mabilis siyang pumasok sa bahay. Hindi nakalak ang pinto kaya nakapasok agad siya. Wake up, woman! Or I'll drop you here. Banta niya kay Sandra nang hindi pa ito nagigising. Pero tahol ang mga aso sa labas ang sumasagot sa kanya. Ano ba tong pinasok ko? Kung alam kong ganito ang mangyayari, ibang paraan na lang sana ang ginawa ko para hindi matuloy ang kasal. Reklamo niya bago pumasok sa nag-iisang silid doon. Ibinaba ni Harry si Sandra at nangihina rin siyang umupo sa sahig. Iniisip naman niya kung paano makakaalis doon nang hindi siya nilalapan ng mga aso. Tinawagan niya ang daddy niya para humingi ng tulong. Pero hindi ito sumasagot. Ilang beses niya itong tinawagan pero wala pa din. Naghintay na lang siya kung kailan magigising si Sandra pero nakatulugan na niya ang paghihintay doon. Nagising si Harry sa tahol ng mga aso mula sa labas. Nakita niyang maliwanag na sa paligid. May kumot din sa kandungan niya pero wala na si Sandra sa kama. Tumayo siya pero naagaw ang atensyon niya sa mga anime characters na nakadikit sa dingding ng silid. Nasisiguro niyang iyon ang mga paboritong karakter ni Sandra. Nagtungo na lang si Harry sa bintana para makita kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga aso. May inahabol ang mga ito pero halatang nakikipaglaro lang. Nadinig niya ang tawa ng isang babae kaya naisip niyang si Sandra iyon. Hindi naman siya nagkamali dahil nakita niyang tumatakbo si Sandra habang hinahabol ng mga aso. Pinanood lang niya ang tila bata nitong pakikipaglaro sa mga alaga. Masayang masaya ito kapag dinudumog ng mga aso. Mahahalata dito na mabuti itong tao para mahalin ng ganoong karaming aso. Good morning, Harry! Sigaw ni Sandra na makita siya nito. Kumaway pa ito sa kanya habang nakangiti. Nakakahawa ang ngiti nito at hindi niya namalayan na nakapaskil na rin ang ngiti sa labi niya. Good morning, Sandra. Bulong niya. Nakita niyang tumakbo si Sandra papasok ng bahay kaya lumabas na din siya ng silid. Napatikil si Harry na makita niyang kasama ni Sandra ang mga aso. Napansin naman ni Sandra na natigilan siya. Lumapit ito sa kanya at hinila siya sa braso bago itulak sa gitna ng mga aso. Natumba siya sa sahig at agad pinalibutan ng mga ito. My God, Sandra! Why did you do that? Sigaw niya dito pero natahimik agad siya nang umungol ang mga aso sa tabi niya. Makipaglaro ka muna sa kanila, Harry. Magluluto lang ako. Paano ako makikipaglaro sa kanila kung gusto nila akong gawing agahan? Gusto mo ba ako mamatay sa ganitong paraan? Mababait ang mga aso ko, Harry. Ipapakilala kita sa kanila. Umupo si Sandra sa tabi niya at hinawakan ng kamay niya. Kinuha nito ang isang paa ng aso. Harry, meet Natsu. Idinikit ni Sandra ang kamay niya sa paa ng aso at parang nag-shakean sila ng aso. Ganon din ang ginawa nito sa iba. Hindi na niya matanda ng pangalan ng mga aso pero napansin naman niyang bumait ang mga ito sa kanya. Makikipaglaro ko sa kanila pero mapupunta ang punto sa akin. Kondisyon niya kay Sandra na makasundo niya ang mga aso. Walang problema, pero hindi mo nagagamit ang ikatlong laro na ipapagawa mo sa akin. At ako na ang magbibigay ng hamon sa'yo. Deal? Sandaling nag-isip si Harry.
Pareho na silang may 2 puntos ni Sandra kapag tinanggap niya ang alok nito. Malalaman din sa labong ibibigay nito kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Mas may advantage ngayon si Sandra dahil pwede nitong ipagawa sa kanya ang pagkapanalo nito. Pero wala na din siyang oras para mag-isip ng ibang ipapagawa kay Sandra. Babalik na siya ng Maynila bukas at ayaw niyang magkaroon ng sagabal sa trabaho niya. Hindi naman siya papayag na matalo dito. Okay, deal. Sagot niya kay Sandra. Ngumiti naman si Sandra bago siya nito tinaboy sa labas ng bahay kasama ang mga aso. Hindi naman inaasahan ni Harry na mag-e-enjoy siya makipaglaro sa mga aso. Tumigil lang siya nang madinig ang boses ni Sandra at sinabing kakain na sila. May kaniya-kaniyang bowl ang pagkain ng mga aso sa sahig. Habang magkasalo naman sila ni Sandra sa mga pagkain na nasa ibabaw ng mesa. Bakit wala kang kasama dito, Sandra? Nasaan ang pamilya mo? Tanong ni Harry kay Sandra sa gitna ng kanilang agahan. Sila ang pamilya ko. Simpleng sagot ni Sandra patukoy sa mga kumakain na aso. I know, but I'm asking about your parents. Bakit hindi mo sila kasama? Hiwalay ang mga parents ko at may kanya-kanya na silang pamilya. Lumaki ako sa lolo't lola ko, pero wala na sila ngayon. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-ampon ng mga stray dog at panonood na anime para hindi ako malungkot habang nag-iisa dito. Natigilan naman sa pagkain si Harry. Pinagmasdan niya si Sandra. Palagi ito nakangiti pero nakikita niya ngayon ang bahid na lungkot sa mga itsura nito. Ibig sabihin, nag-iisa ka sa bahay na ito kasama ang mga aso? Oo, tulad ng sabi ko, sila ang pamilya ko. Natural sila ang kasama ko sa bahay. Nakangiti nitong sabi, pero hindi niyon kayang takpan ng lungkot sa mga mata nito. Alam mo ba kung kanino ang bahay na to? Oo naman. Bahay ito ng pamilya ni Ma'am Divine, ang mami mo. Tumigil sa pagkain si Harry at tumingin kay Sandra. Paano mo nakilala si Mami? Mahabang kwento, pero malaki ang utang na loob ko kay Ma'am Divine. Siya ang kumupkop sa akin nang mawala si lolo at lola. Ako din ang kasama niyang magkasakit at bago siya lumisan sa mundong ito. Si Mami ba ang dahilan kaya gusto mo akong pakasalan? Seryoso niyang tanong. Tumawa naman si Sandra at bahagyang tumingin sa kanya. Hindi ka nga nanonood na anime pero nahumaling ka naman yata sa mga teleserye. Seryoso ako, Sandra. Sinabi ba ni Mami sa'yo na pakasalan ako bago siya namatay? Muli niyang tanong. Nasa ibang bansa siya na mawala ang mami niya dahil sa komplikasyon nito sa atay. Alam niyang madaming bisyo ang mami niya at isa iyon sa dahilan kaya lagi nag-aaway ang mga magulang niya noon. Walang ganun, Harry. Ano bang teleserye ang pinanood mo at naisip mo ang mga bagay na yan? Tigilan mo na ang panonood noon. Anime na lang ang panoodin mo at mas maaaliw ka pa. Sagot ni Sandra. Wala ba siyang sinabi para sa akin bago siya namatay? Hindi niya napigilan ang lungkot sa boses niya. Hindi sila lagi nag-uusap ng mami niya simula na umalis ito. Pero kahit ganoon ay nangungulila pa din siya dito. Nilabanan niya lang ang lungkot dahil ito ang umiwan sa kanila ng daddy niya. Mas nanaig ang pride niya kaysa sa pagmamahal niya sa mami niya. May mga sinabi si Ma'am Divine para sa'yo. Gusto niyang humingi ng tawad sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo. Mali daw ang naging simula nila ng daddy mo. Pero ikaw ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Kaya lang mas pinili niya ang sarili niyang kaligayahan. Sa una masaya siya. Pero na magtagal, naisip niyang hindi pala niya nakuha ang tunay na kaligayahan. Dahil iniwan niya iyon. Huli na ang lahat bago niya naisip yun dahil nakaratay na siya sa sakit niya. Isa lang naman ang gusto niya, ang maging masaya ka. Lumuwag ang pakiramdam ni Harry na madinig ang sinabi ni Sandra. Panatag na siya dahil naiisip din pala siya ng mami niya kahit hindi sila magkasama. Magiging tapat ako sa iyo, Sandra. Hindi ako masaya sa arranged marriage natin kaya tigilan mo na ito. Saad niya. Mamaya na lang tayo mag-usap, Harry. Tapusin muna natin ang pagkain. Pagbabago nito ng usapan. Hindi na kinulit ni Harry si Sandra. Bumalik na lang siya sa pagkain hanggang matapos silang dalawa. Tinulungan niya na sa pagliligpit si Sandra bago siya nagpaalam dito para umalis. Hinatid naman siya nito hanggang sa kotse kasama ang mga aso. Babalik na ako ng Manila bukas. Sabihin mo na ang ikatlong laro na ipapagawa mo sa akin. Pakasalan mo ang nobya mo, Harry. Kapag tinanggap niya ang proposal mo, panalo ka. Kapag tumanggi siya, panalo ako at matutuloy ang kasal nating dalawa.
Naging seryoso ang itsura ni Harry habang nakatingin kay Sandra. Pinaglalaruan mo ba ako, Sandra? Hinamon mo ako ng isang laro para magkaroon ako ng pagkakataon na manalo at hindi ituloy ang kasal natin. Tapos ngayon, sinasabi mong pakasalan ko ang nobya ko? Bakit sinayang mo pa ang oras ko sa walang kwenta mong laro kung yan din ang gusto mo? Gusto lang kitang makilala kaya ginawa ko ang mga larong yon. Wala naman akong ibang maisip na gagawin para hindi boring ang 3 araw nating pagsasama. Ngayon naman ay binibigyan kita ng pagkakataon para makasama ang taong mahal mo. 2 linggo lang ang ibibigay ko sa iyo para gawin ng proposal sa kanya. Umatras ka na lang sa kasal para makasama ko si Stacy nang walang sagabal. Yun naman ang gusto ni Mami, di ba? Ang maging masaya ako. Sundin mo na lang kung ano ang sinabi niya. Sinusunod ko lang ang gusto ni Ma'am Divine na maging masaya ka, Harry. Gawin mo na lang ang huling pinapagawa ko sa'yo. Doon natin malalaman kung sino ang mananalo sa ating dalawa. Pwede mo namang hindi gawin para sa akin mapunta ang puntos. Nang sa gayon, wala ka nang pagpipilian kundi pakasalan ako. Okay, walang problema. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Pero sasabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng arranged marriage sa pagitan nating dalawa. Ayokong ikasal kami ni Stacy na may gumugulo sa isip ko. Kapag nanalo ako sa laro, malalaman mo din ang dahilan ng kasunduan. Nakangiti nitong sabi. Hindi ka mananalo, Sandra. Dahil may plano na kami magpakasal ang nobya ko. Sabihin mo na lang sa akin ng totoo dahil hindi na tayo magkikita pagkatapos nito. Gawin mo muna ang huling laro, Harry. Kapag nanalo ka, hindi na natin kailangang magkita pa. Huminga ng malalim si Harry. Matibay si Sandra at ayaw pa nitong sabihin ang gusto niyang malaman. Manalo o matalo, sasabihin mo pa din sa akin ang dahilan ng kasunduan, Sandra. Saad niya bago sumakay ng kotse niya. Mag-iingat ka, Harry. Saad nito habang kumakaway sa palayo niyang sasakyan. Nanatili sa kinatatayuan si Sandra kasama ang mga aso nito. Malayo na siya, pero nakikita pa din niya mula sa side mirror na nakatanaw pa din ang mga ito sa sasakyan niya. Wala sa sariling itinigil ni Harry ang sasakyan. Nagtaka din siya sa sarili kung bakit siya huminto. Kumunot ang noo niya at muling tumingin sa side mirror. Nakita niya nakatayo pa din si Sandra kung saan niya ito iniwan. May nag-uudyok sa kanya na bumalik, pero pinigilan niya ang sarili. Muli na niyang pinaandar ang sasakyan at hindi na siya tumingin sa side mirror. Bumalik si Harry sa Manila at araw-araw na siyang abala sa kanyang mga negosyo. Malakas ang demand ng mga agricultural products niya sa farm at mataas din ang order ng coconut wine na nilalabas sa mga bansa. Surprise! Umangat ang tingin ni Harry nang madinig ang pamilyar na boses ng kanyang nobya. Nakatayo ito sa pintuan na opisina niya habang hawak ang box ng isang kilalang restaurant sa bansa. Stacy sweetie, what's bring you here? Tumayo siya at sinalubong ng yakap ang kasintahan. I miss you, sweetie. Simula kasi na magbakasyon ka sa probinsya, hindi ka na nagparamdam sa akin. 1 linggo na din tayong hindi nagkikita simula nang bumalik ka sa Manila. Akala ko may ibang babae ka na. Sumagi agad sa isip ni Harry si Sandra. Simula nang bumalik siya sa Manila, palagi na itong pumapasok sa isip niya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon agad ng epekto sa kanya si Sandra matapos ang 3 araw. Pero alam niyang mali iyon dahil may nobya siya. Marahang dumistansya si Harry kay Stacy bago ito masuyong hinalikan sa labi. Pinilit niya ang sarili na dapat si Stacy lang ang nasa isip niya dahil kataksilan kung may iniisip siyang ibang babae. Hindi mangyayari yun, sweetie. Naging abala lang ako sa hinanda kong sorpresa para sa'yo. Saad niya pagkatapos ng halik. Thank you, sweetie. I can't wait to see your surprise. Anyway, I brought some food for our lunch. Let's eat? Yeah, sure. Saad ni Harry. Magkasabay silang kumain ni Stacy at marami din silang napag-usapan. Pero hindi sumagi sa pag-uusap nila ang tungkol sa kasal. Hindi ito nagbigay ng imbitasyon para dumalo siya sa darating nitong passion event sa susunod na linggo. Pabor naman iyon sa kanya dahil gagawin niya ang marriage proposal sa araw ng event nito. Pakakasalan niya si Stacy dahil mahal niya ito at hindi dahil sa lawang ginawa ni Sandra. Dumating ang araw na hinihintay ni Harry. Dumalo siya sa fashion event ni Stacy nang hindi sinasabi sa kasintahan. Nakahanda na ang lahat para sa proposal na gagawin niya. Hihintayin na lang niya ang final catwalk ni Stacy at doon niya gagawin ang proposal. Matyaga naghintay si Harry hanggang sa humanto ang final catwalk ni Stacy.
Tamang-tama ang suot itong white mini dress para sa proposal niya. Umakyat siya sa runway habang nasa unahan si Stacy. Mabilis siyang lumuhod habang nakatalikod dito. Nagbago ang silaw ng musika sa paligid na kasama sa plano niya. Napasinghap ang mga guests nang ilabas niya ang diamond ring. "Will you marry me?" Tanong niya pagharap ni Stacy sa kanya. Iniisip ni Harry na matutuwa si Stacy sa proposal niya pero hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Namutla ito tumingin sa isang guest na naroon din sa passion event. "Dude, you're proposing to my wife." Galit na sabi ng lalaking tinitignan ni Stacy. Naguluhan naman si Harry. Girlfriend niya si Stacy, pero bakit sinasabi ng lalaki na asawa nito ang nobya niya? Tumingin siya kay Stacy. Nagpatuloy ito sa pagrampa hanggang makalapit sa pwesto niya. "I'm sorry, Harry. I will explain everything later." Bulong nito bago siya lagpasan. Natigilan si Harry. Parang pinako siya at hindi nakagalaw. Nasasaktan siya sa sinabi ni Stacy at napahiya din siya sa harapan ng mga tao. Nagbupulungan ng mga ito habang nakatingin sa kaniya. Hindi niya alam kung paano aalis sa sitwasyon niya. "Habi, you are proposing to the wrong girl. Bakit kasi hindi mo sinuot ang glasses mo? Hindi mo tuloy nakilala ang babaeng dapat mong alokin ng kasal." Bumaling si Harry na madinig ang isang boses mula sa likuran niya. Nakita niyang papalapit sa kanya isang modelong may parehong damit kay Stacy. Pareho ang ayos ng buhok at makeup ng dalawa. Kung hindi niya kilala si Stacy, mapagkakamalan niyang ito ang nobya niya. Sinuot ng babae ang glasses sa mga mata niya nang makalapit ito sa kanya. Pamilyar ng ngiti ang nakita niya sa babae bago nito nilapit ang mukha sa kaniya. Akala ni Harry ay hahalikan siya ng babae, pero may sinabi lang ito sa kaniya. "Hindi ka ba nangangawit sa pagkakaluhod mo, Harry? Tumayo ka na yan dahil panalo na ako. Nakakaya din sa mga tao na para kang engot niya na tulala." "Sandra?" Gulat na sambit ni Harry na makilala ito. Ibang-iba ang Sandra sa harapan niya ngayon kaysa sa Sandra na nakilala niya sa probinsya. Mukha itong international model sa ayos nito ngayon at hindi ito mukhang maasim. Parang kay sarap nitong ikulong sa mga bisig niya. Sandali niya nakalimutan ang heartbreak niya dahil sa presensya ni Sandra. "Yes, Habi. Ako ito at papakasalan kita." Malakas nitong sabi bago siya niyakap. "Kumilos ka na, Harry. Iniligtas na kita sa kahihiyan. Kaya wag mo na din ako ipahiya dito. Nangangati na ako sa makeup ko at ang liit pa ng damit ko. Peste na yan. Bakit kasi ganito ang damit na suot ng nobya mo?" Bulong nito sa kanya. Bahagyang natawa si Harry dahil sa reklamo ni Sandra. Marahan siyang umalis sa yakap ni Sandra bago hawakan ng kamay nito. Sinuot niya dito ang diamond ring na binili para kay Stacy. "Thank you for accepting my proposal, Sandra." Nakangiti niyang sabi, pero hindi iyon ang kasalukuyan niyang nararamdaman. Masaya sana ang puso niya kung tinanggap ni Stacy ang proposal niya. Pinaghandaan niya ang lahat. Pero ang proposal na nangyari ngayon ay isang palabas na lang pala. Para hindi mabahira ng kahihiyan ang pagkatao niya. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Sandra at mabilis itong hinalikan sa gilid ng labi. Alam niyang parte lang iyon ng palabas. Pero napahinto siya at napatitig sa labi ni Sandra. Nawala lang ang atensyon niya sa labi nito nang madinig ang mga palakpakan ng mga tao. Kumislap ang mga kamera kasabay ng pagsabog ng mga petals sa bulaklak sa paligid. Hinawakan niya ang kamay ni Sandra at dinala ito sa backstage. Binitiwan niya agad si Sandra na makita niya doon si Stacy. Lumapit siya kay Stacy at hinila ito palayo sa mga tao. "Aray! Bitawan mo ko, Harry! Nasasaktan ako!" Nagpupumiglas na sabi nito. "Sabihin mo ang totoo, Stacy. Sinong lalaking sumigaw kanina? Totoo bang asawa mo siya?" "I'm sorry, Harry. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol kay Andre. Sasabihin ko sana pagkatapos ng event. Pero hindi ko naman alam na may iba kang plano ngayon. Mahal kita, Harry. At handa ko siyang iwan para sa'yo." "Stacy!" Nasuntok ni Harry ang pader sa tabi niya. Nagpupuyos ang dibdib niya sa galit at muli niyang hinawakan sa braso si Stacy. 3 taon tayong magkasintahan, Stacy. Pero ginago mo lang pala ako." Sigaw ni Harry. Nabitiwan ni Harry si Stacy na may humablot sa kanyang braso. Hinawakan siya sa kwelyo ng lalaking sumigaw kanina. "You are hurting my wife, dude." Maangas nitong sabi sabay suntok sa kanya.
Pero hindi siya nagpatalo at sinuntok niya din ito. Harry, tama na yan. Niyakap siya ni Sandra sa baywang para pigilan sa pakikipag-away. Patuloy naman sa pagsugod ng lalaki sa kanya. Kaya itinulak niya si Sandra para iiwas ito sa suntok. Muli naman siyang sumugod sa lalaki at sinuntok ito. Wala nagpapatalo sa kanilang dalawa hanggang inawat sila ng mga gwardya. Hinila naman siya ni Sandra palayo bago pa siya makipag-away ulit. Bitiwan mo ko, Sandra. Malakas niyang tinabig ang kamay nito pero pinaghahampas siya nito. Ano ba? Tigilan mo yan, aray! Reklamo niya. Leche ka naman, Harry eh. Ang bulok mo sa suntukan. Nakakabawi ka nga ng suntok pero hindi ka naman nakakaiwas sa mga suntok ni Andre sa'yo. Kung nagpaturo ka sana kay Ipo Makanochi, di sana boxing champion ka na ngayon at bugbog sarado ang lalaking yun. Hindi pa din nawawala ang galit ni Harry kaya inilabas niya iyon kay Sandra. Hinawakan niya ito sa braso at marahas na sinandal sa pader. Napangiwi ito sa ginawa niya pero hindi ito nagreklamo. Alam mo bang mangyayari ito, Sandra? Ito bang dahilan kaya gusto mong alukin ko ng kasal si Stacy? Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin para hindi ako napahiya ng ganun kanina? Galit niyang tanong. Nakatingin lang sa kanya si Sandra at parang pinag-aaralan nito ang emosyon na pinapakita. Maya-maya ay nagpakawala ito ng buntong hininga at inalis ang kamay niya sa braso nito. Nakonsensya naman si Harry na makita ang namumulan nitong braso. Pero nanatili pa din ang galit niyang ekspresyon. Ngunit hindi niya napigilan ang pagbabago na matigas niyang ekspresyon nang bigla siyang yakapin ni Sandra. Ito ang realidad, Harry. Masakit tanggapin na hindi tayo mahal ng taong akala natin ay mahal tayo. Pero wala tayong magagawa. Karamihan sa mga tao ay hindi loyal. Aso na lang ang loyal ngayon. Kaya nasa aso ang forever. Huwag ka na magmahal. Maghalaga ka na lang ng aso. Itinulak ni Harry si Sandra nang madinig ang mga sinabi nito. Akala niya seryoso ito. Pero wala ding kwenta ang lumabas sa bibig nito. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin. Kalimutan mo na din ang kasunduan natin. Dahil hindi kita pakakasalan. Tinalikuran niya si Sandra at diretsyong umalis. Samantala, pinagmasdan lang ni Sandra ang papalayong bulto ni Harry. Nang mawala na ito sa paningin niya, ay bumalik siya sa dressing room. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag at tinawagan ng daddy ni Harry. Tito Melo, umalis na po si Harry at galit na galit siya ngayon. Saad ni Sandra nang sagutin nito ang tawag niya. Narinig niya ang buntong hininga sa kabilang linya bago ito nagsalita. Inaasahan ko na ito, Sandra. Alam kong hahantong sa ganito ang lahat kaya humingi ako ng tulong sa iyo na magpanggap na fiancé ni Harry. Alam kong hindi siya maniniwala sa akin kapag sinabi ko may asawa ang nobya niya. At wala akong sapat na ebidensya para patunayan iyon sa kanya. Kung pipilitin ko siya magpakasal sa ibang babae, mapipilitan siyang alukin ng kasalang nobya niya at doon niya malalaman ng totoo. Ayokong patuloy na lokohin si Harry ng babaeng yun. Mas mabuting maaga pa lang, makita na niya ang panloloko nito. Baka mas lalo siya mahirapan kung patuloy na mahuhulog sa babaeng yun. Nag-aalala ko kay Harry, tito. Hindi ba siya suicidal person kapag nasasaktan? Pwede niyang gawin yun kung hindi kanya kilala, Sandra. Alam kong nabawasan mo ang bigat sa dibdib ni Harry. Tatawagan ko siya para ipaliwanag ang mga nangyari. Mabuti naman kung ganoon, tito. Pwede na po ba ako umuwi sa bahay? Hindi kasi ako sanay na malayo sa mga alaga ko eh. Saad niya dito. Sige, iha. Naghihintay na din sa iyo ang driver na inutusan kong dalhin ka diyan. Salamat, Tito Melo. Magbibihis lang po ako tapos uuwi na din. Masaya niyang sabi bago putulin ang tawag. Nagpalit ang damit si Sandra. Isang itim na t-shirt at ripped jeans ang suot niya. Pinalitan niya din ang paborito niyang tsinelas, ang heels na gamit niya kanina. Nagkaroon pa ng paltos ang paa niya kaya bahagya iyong sumakit. Binalik niya sa paper bag ang mga ginamit sa fashion show. Hindi naman niya natanggal ang makeup dahil wala siyang baon na face wipes. Hinayaan na lang niya iyon sa mukha niya at sa bahay na lang niya aalisin. Nang maayos na niya ang sarili, saka pa lang siya lumabas ng dressing room. Nakasalubong naman niya ang baklang binayaran ng daddy ni Harry para makarampa siya kahit hindi kasama sa listahan ng mga modelo. Ito rin na nagsabi kung ano ang mga susuotin niya. Nag-ayos sa kanya at nagturo kung paano rumampa kagaya ng isang professional na modelo.
Hello Sandra, do you have a plan to enter modeling? I will handle you darling. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Sinabi niya ito sa kanya ang alok na maging modelo siya dahil natural daw sa kanya ang talentong iyon. Pero tinanggihan niya. Pasensya na po kung tatanggihan ko ulit ang alok mo. Masaya na po akong lumampa sa bukid kasama ang mga alaga kong aso. Mapagpakumbaba niyang sagot. Nangihinayang talaga ako sa iyo Sandra. Mas magaling ka pa kasi kay Stacy Rural. Ang natural mo kasing tingnan at hindi overconfident na trying hard. Ngumiti lang siya sa sinabi ng bading at hindi nagkomento. Pero kinakabahan nito na madinig ang boses ni Stacy sa likuran nito. How dare you, Jeremiah? Kinukumpara mo ko sa babaeng yan? Sino ba yan ha? Walang-wala siya sa kalingkingan ko. Galit nitong sabi. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng bading. Pasensya na, may gagawin pa pala ako. Nagmamadaling nagpaalam ang bading at iniwan sila. Aalis na din sana si Sandra pero humarang sa daan niya si Stacy. Akala ko dinadaya lang ako ng paningin ko. Pero totoo pala. Ikaw yan, Sandra Gonzalvo. Matagal na din tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Nakangiti nitong bati pero alam niyang may kahulugan ang mga ngiti nito at hindi iyon maganda. Nawala din agad ang peking ngiti nito nang hindi siya sumagot. Gumaganti ka ba sa akin, Sandra? Plano mo bang kunin si Harry dahil iniwan ka ng fiancé mo sa araw ng kasal nyo? Hanggang ngayon hindi ka pa din nagbabago. Mayayaman pa din ang puntirya mo para makatakas sa kahirapan mo. Ang dapat sa'yo? Stacy, narito ko lang pala. Kanina pa kita'y nahanap. Putol ng bagong dating na lalaki sa sasabihin ni Stacy. Kaagad pumaskil ang ngiti sa labi ni Stacy nang tumingin sa lalaki. Andre, sweetie, I'm sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Binati ko lang si Sandra. Natatandaan mo pa ba ang ex-fiancé mo? Kumunot ang noo ni Andre at bumaling sa kanya. Ngumiti naman siya dito para ipakitang wala na itong epekto sa kanya. Mas gusto pa niyang mag-alaga ng aso kaysa magmahal ng manloloko. Naniwala siya sa pagmamahal nito kahit malaki ang agwat ng pamumuhay nila. Pero imahinasyon lang pala yon. Napilitan lang itong pakisamahan siya dahil kay Ma'am Divine na gusto magkasosyo sa negosyo ng pamilya nito. Sandra Gonzalvo? Ikaw ba talaga yan? Namamangha nitong tanong. Mahirap ang paniwalaan na ako ito, Andre. Ang ganda ko, di ba? Proud niyang sabi. Maganda naman talaga siya. Pero hindi siya mahilig mag-ayos. You look stunning. How are you? Ang tagal nating hindi nagkita pagkatapos ng, break up natin. Oo, 6 na taon na rin no? Ngayon ko lang nakita na magkasama kayo ng babaeng pinili mong pakasalan. At isa lang ang masasabi ko, bagay kayo. Makahulugan siyang ngumiti kay Stacy na masama ang tingin sa kanya. Alam niyang naiintindihan nito ang mga pinaparating ng mga salita niya. Ang manloloko ay bagay sa kapwa manloloko. Anyway, aalis na pala ako. Naghihintay na kasi ang driver ko. Muli niyang sabi. Sure, nice meeting you again, Sandra. Ngumiti lang siya at iniwan ang dalawa. Nagtungo siya sa parking lot kung saan niya iniwan ang driver. Pero wala na doon ang sasakyan. Kinuha niya ang phone niya para tawagan ang daddy ni Harry. Pero napaigtad siya nang bumusi ng isang sasakyan sa likuran niya. Gumilid siya para makadaan nito pero tumigil ang sasakyan sa tapat niya bago bumukas ang bintana niyon. Harry? Gulat niyang sabi nang makita ito sa sasakyan. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Sumakay ka na. Kunot noon nitong sabi. Bakit mo ako hinihintay? Seryoso itong tumingin sa kanya at pumaskil ang kakaibang ngisi sa labi nito na hindi niya inaasahang makita. Pakiramdam niya ay may plano itong gawin sa ngising yon. Maglalaro tayo ng bahay-bahayan, Sandra. Ako bilang tatay at ikaw bilang nanay. Magsasanay din tayo kung paano gumawa ng bata. Gusto mo ba yun? Peking ngumiti si Sandra. Niyakap niya ang bag at hawak niyang paper bag na tila iyon ang magtatanggol sa kaniya. Kinabahan siya sa gustong laro ni Harry. Tinawagan ka na ba ni Tito Melo? Sinabi ba niya na hindi totoo ang arranged marriage natin?
Tinulungan ko lang siya para imulat ka sa panluloko ng girlfriend mo. Bumalik sa pagiging seryoso ang itsura ni Harry. Dumoble naman ang kaba sa dibdib ni Sandra. Napalunok siya kahit wala naman siyang ininom. Hindi patas ang ginawa niyong paraan, Sandra. Hindi makitid ang utak ko para baliwalain ang sasabihin tungkol kay Stacy. Napahiya ako sa madaming tao kahit iniligtas mo ko kanina. Kaya ngayon, harapin mo ang resulta ng ginawa mo. Sandali, wala naman akong kasalanan. Kawang gawa lang iyon at libre ang serbisyo ko. Bonus na lang yung luma niyong bahay na ibinigay sa akin ng daddy mo dahil bilin iyon ng mami mo bago siya namatay. Bukod doon, wala na akong tinanggap mula sa daddy mo. Paliwanag niya. Hindi bebenta ang paliwanag mo yan sa mga taong saksi kanina sa proposal ko. Sumakay ka na at may pupuntahan tayo. May kasama kong driver. Doon ako sasakay. Pinaalis ko ng kotse yung sinakyan mo kanina. Sumakay ka na dito. Bawiin mo muna yung laro na sinabi mo. Muli nitong sabi. Nainis naman si Harry. Sasakay ka ba o iiwan kita dito? Sasakay na. Napipilitan niyang sagot. Umikot si Sandra sa kabilang bahagi ng sasakyan bago sumakay. Umupo siya sa tabi nito sa unahan. Tahimik namang nagmamaneho si Harry habang tahimik din siya nakatingin sa labas ng sasakyan. Maya-maya ay pumasok sila sa isang gusali at tumigil sa parking lot yun. Nasaan tayo? Bakit dito tayo tumigil? Hindi mo ba ako iatid sa probinsya? Sunod-sunod niyang tanong. Bukas ka na lang umuwi ng probinsya. Gagabihin tayo sa daan kapag umalis tayo ngayon. Mahinahong sagot ni Harry bago ito lumabas ng sasakyan. Nagmamadali din siyang bumaba ng kotse at sinundan si Harry. Hindi pwede, Harry. Walang kasama ang mga aso ko. Kailangan ko umuwi ngayon din. Pagpupumilit niya, pero hindi siya pinansin ni Harry. Hinablot niya ito sa braso at iniharap sa kanya. Harry, nadidinig mo ba ako? Kailangan ko umuwi ngayong gabi. Sige, umuwi ka. Ito ang susi. Magmaneho ka. Naiinis itong sabi. Inilagay nito ang susi sa kamay niya bago siya talikuran. Sa inis ni Sandra, binato niya ang susi kay Harry. Hindi pa siya nakontento. Binato din niya dito ang hawak niyang paper bag at ang singsing na sinuot sa kanya kanina. Sana hindi mo pinaalis ang driver kanina kung hindi mo ko ihahatid sa bahay. Naghihintay ang mga aso ko doon. At ayaw ko maramdaman na naman nila ang pag-iwan sa kanila. Ihatid mo ko pa uwi, Harry. Aso lang ang mga yon, Sandra. Kaya nilang mabuhay na walang mag-aalaga sa kanila. Pagod ako at madami nangyari sa araw na to. Gusto ko na magpahinga. Napakasama mo, Harry. Porke mga aso sila, ayos lang iwan. May damdamin din ng mga hayop na kagaya nila. Nasasaktan din sila kapag iniiwan. Hindi lang nila masabi ang nararamdaman nila dahil hindi nila kayang magsalita. Pero makikita mo yan sa mga mata nila. Kung marunong lang ako magmaneho, hindi kita aabalahin ng ganito. Naluluha niyang sabi. Mahal na mahal niya ang kanyang mga aso. Nasasaktan siya sa tuwing nakatingin ng mga ito kapag umaalis siya. Kapag umuwi naman siya, ay nakikita niya naghihintay ang mga ito. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng mga ito kapag sumasalubong sa pagdating niya. Hindi niya nararamdaman ang pag-iisa dahil sa mga ito. Dinampot ni Harry ang susi sa semento. Isa-isa din itong kinuha ang laman ng paper bag at ibinalik sa lalagyan. Pero hindi nito kinuha ang singsing. Halika na. Ihahatid na kita pa uwi. Saad nito bago bumalik sa sasakyan. Napangiti naman si Sandra. Nakalimutan mo yung singsing, Harry. Paalala nito pero wala itong sagot. Mabilis naman niyang dinampot ang singsing. Sayang ito. Pwede ko tong ibenta pambili ng dog food. Saad niya bago bumalik sa sasakyan. Tama ang sinabi ni Harry. Dahil gabi na silang makakarating sa bahay nila. Nagbabanta rin ang sama ng panahon at umuulan nang dumating sila. Kaagad namang sumulubong ang mga aso ni Sandra nang tumigil ang sasakyan. Hindi nagpatinag ang mga ito sa ulan para lang sumalubong sa kanya. Tignan mo sila, Harry. Hindi nila kayang sabihin kung gaano sila kasaya. Pero makikita mo yan sa kanila. Minsan, mas maganda makiramdam kaysa makinig. Sa ganoong paraan, mararamdaman mo kung totoo ang pakikitungo sa iyo ng taong nasa harapan mo. Saad niya bago bumaba ng sasakyan. Dinambahan agad siya ng mga aso.
Isa-isa niyang hinaplos ang ulo ng mga ito bago sila pumasok sa bahay. Pinapasok niya muna lahat ng mga aso sa loob at isasara niya na sana ang pinto, pero nagulat siya nang pumasok din si Harry sa bahay. "Hindi ka pa ba uuwi?" tanong niya dito. "Malakas ang ulan. Magpapalipas ako ng gabi dito." "Bakit dito? Malapit lang naman ang bahay niyo dito ah. Doon ka na matulog para makapagpalit ka din ng damit. Wala akong damit dito na kasya sa'yo." Ngumisi sa kaniya si Harry. Malakas namang kumabog ang dibdib niya dahil sa ngising iyon. "Seryoso ako sa larong bahay-bahayan, Sandra. At sisimulan ko yon ngayon." Saad nito bago pumasok sa silid niya. Hinayaan na lang niya si Harry at pinakain niya ang kaniyang mga alagang aso. Nang maramdaman ni Sandra ang pagod, pumasok na siya sa kanyang silid. Muntik niya makalimutan na naroon si Harry. Topless itong nakahiga sa kama niya at nababalutan naman ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan nito. Mukhang natutulog na ito kaya dahan-dahan ang pakilos niya sa loob ng silid. Naglinis siya ng katawan na nagpalit na din ng pantulog. Kumuha siya ng kumot sa cabinet niya at marahan din siyang kumuha ng isang unan sa ibabaw ng kama. Napatili naman siya nang bigla nitong hinawakan ng braso niya. Kaagad niyang tinakpan ng kamay ang mga bibig niya. "Pasensya na kung naistorbo ko ang tulog mo. Bumalik ka na sa pagpapahinga mo." "Saan ka matutulog?" tanong ni Harry na halata ang antok sa boses. "Sa salas na ako matutulog. May upuang kahoy doon na pwedeng tulugan." Wala siyang nadinig na salita mula kay Harry bago nito bitawan ang braso niya at bumalik sa pagkakapikit. Kumuha naman siya ng isa pang kumot at maayos yung pinatong sa katawan nito. "Naranasan ko din ang pinagdadaanan mo, Harry. Tinalikuran din ako ng taong akala ko ay mahal ako. Pero ang kaibahan lang natin ay sa simbahan niya ako tinalikuran at sa araw mismo ng kasal namin. Masakit, pero kinaya ko at alam kong kaya mo din. Iwanan mo ang sakit ng kahapon at harapin ang panibagong araw na sasapit pagising mo. Good night, Harry." Kinabukasan, napangiti si Sandra na madinig ang magandang piyesa na tumutunog gamit ang isang piano. May malaking piano sa bahay niya, pero hindi niya iyon ginagamit dahil hindi naman siya marunong. Nililinisan niya lang iyon kapag wala siyang trabaho sa taniman ng mais kung saan siya nagtatrabaho. Ipagpapatuloy sana niya ang pagtulog nang maalala niya ang mga aso na kasama niya sa bahay. Bumalikwas siya ng bangon at nahulog pa siya sa inihigan niyang upuan. "Aray ko po. Malas na umaga naman oh." Reklamo niya habang hinahaplos ang balakang na unang tumama sa semento. Tumigil ang tunog ng piano kasunod na isang boses. "Ayos ka lang?" Namilog ang mga mata ni Sandra nang makita si Harry. Nawala sa isip niya na narito ang lalaki. Nakaupo ito sa harapan ng grand piano habang nakatingin sa kanya. Ngumiti naman siya at mabilis tumayo. Umiwas siya ng tingin sa topless nitong katawan na tanging towel lang ang tapis sa ibaba. Pinagtutuunan na lang niya ng pansin ng pagliligpit sa higaan niya para hindi siya matulala sa kakisigan ni Harry. "Ayos lang ako. Kanina ka pa ba gising?" "Yeah." Tipid nitong sagot at muling tumugtog sa piano. Hindi pamilyar kay Sandra ang tinutugtog nito pero maganda iyon sa pandinig. "Sige, magluluto lang ako ng agahan. Kumain ka muna bago umalis." Nagtungo sa kusina si Sandra para magluto. Nakahiga naman malapit kay Harry ang mga alaga niyang aso. Para nagugustuhan ng mga ito ang tinutugtog ni Harry dahil hindi siya pinapansin ng mga ito. Muli nagsalo sa agahan si Sandra at Harry. Maganang kumain si Harry sa niluto niyang tinolang manok at pritong hawot. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na ito sa kaniya. Hinatid naman niya si Harry hanggang sa kotse nito. "He's a jerk for leaving you on your wedding day." Saad ni Harry sa kaniya. Ngumiti naman si Sandra. Alam niyang tinutukoy nito ay ang dati niyang fiancé. "Yan din ang inisip ko nung araw na iniwan niya ako. Pero okay na ako ngayon. Napatunayan kong wala na akong nararamdaman sa kanya na makita ulit kami kahapon. Mayaman at maganda lang yung babaeng pinalit niya sa akin. Pero lamang pa din ako sa kanya. Bagay naman silang dalawa." Tipid na ngumiti si Harry sa kanya. Mas relax na ito ngayon kumpara kahapon. "You're a great woman, Sandra. Napakabuti ng puso mo. Salamat na nakilala kita at salamat din dahil inalagaan mo ang piano ni Mommy.
Gumana ang pakiramdam ko na gamitin ko ang piano kanina. Walang anuman, Harry. Mag-iingat ka sa biyahe. Dumalaw ka dito kapag stress ka at gusto mong tumugtog ng piano. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito. Pero, salamat. Saad nito bago sumakay ng kotse. Nalungkot naman si Sandra na wala na silang pag-asa magkita ulit ni Harry. Pero tinago niya ang kalungkutan sa malawak niyang ngiti. Singkit ang mga mata niya at hindi ito makikita ang kalungkutan doon kapag nakangiti siya. Siya nga pala, Sandra. Nakita kong singsing sa banyo mo kanina. Huwag mong isusuot yun. Hindi bagay sa yung singsing na yun. Muli nitong sabi. Hindi ko yun isusuot. Plano ko lang ibenta sa bayan bukas. Sayang kasi kung itatapon lang. Tapat niyang sabi. Pero sa kaibuturan ng puso niya ay nasasaktan siya. Hindi yata talaga bagay sa kanya ang kahit anong singsing dahil nakatakda siyang mag-isa sa buhay kasama ang mga aso niya. Good. Tipid nitong sagot bago pa andawin ng kotse. Tinanaw lang ni Sandra ang sasakyan nito. Hindi na niya napigilan ng lungkot na lumukob sa dibdib niya dahil sa pag-alis ni Harry. Makukontento na lang siya sa kakarampot na alaalang pinagsaluhan nilang dalawa. Bumalik sa dating buhay si Sandra sa bukid. Paulit-ulit lang ang ginagawa niya sa loob ng 3 buwan. Gigising, magluluto ng pagkain nila ng mga alaga niya, makikipaglaro sa mga ito at minsan ay kasama niya ang mga aso sa bukid. Uuwi siya sa bahay at matutulog. Isang araw ay pagod na pagod siyang umuwi ng bahay pagkatapos ng pag-aani nila ng mais. Papasok pa lang siya sa bakuran nang madinig niya ang pamilyar na tunog ng piano sa loob ng bahay. Tumahol ang mga aso at nagtakbuhan ng mga ito paloob. Tumakbo din siya dahil alam niyang si Harry iyon. Harry? Masaya niyang bulalas na makita ang lalaki sa harap ng piano. Pinagkakaguluhan ito ng mga aso niya. Ngumiti si Harry sa kaniya. Napansin niya ang magaan nitong aura at para itong kumikinang sa mga mata niya. Magpalit ka na ng damit, Sandra. May dala akong pagkain para sa hapunan. Wow, sakto, nagugutom na din ako. Tumakbo siya pabalik sa silid niya. Nakita pa niya isang paper bag sa ibabaw ng kama. Sinilip niya ang laman niyon at nakita niya isang box ng chocolate. Hindi niya muna pinagtuunan ng pansin ng chocolate. Mas excited siya dahil dumalaw sa kanya si Harry pagkatapos ng 3 buwan nitong walang paramdam. Nilalaro ni Harry ang mga aso pagbalik niya. Ngumiti ulit ito sa kaniya na makita siya. Magkasabay naman silang pumunta sa kusina. Inilagay niya sa mga lalagyan ng dala nitong pagkain. Nakaupo naman ito habang pinagmamasdan siya. Stacy visited me last week. Panimula nito. Nagkaroon ng ideya si Sandra na hindi maganda ang nangyari sa pagkikita ng dalawa. Kaya bumisita sa bahay niya si Harry para tumugtog ng piano. Ano nangyari sa pagkikita niyo? She wants me back. Ouch! Bigla niyang sabi nang mapaso siya sa mainit na sabaw na sinasalin niya sa mangkok. Mabilis namang tumayo si Harry at lumapit sa kanya. Tinignan nito ang daliri niya. Dahan-dahan lang, Sandra. Mabuti hindi ka nagkasugat. Saad nito. Ngumiti si Sandra at marahan niyang binawi ang kamay ni Harry. Natatakot siyang maramdaman din nito ang mabilis na tibok ng puso niya sa simpleng paghawak nito sa kanya. Nabigla lang ako. Balik ka na sa upuan mo. Ano ulit yung sinasabi mo tungkol kay Stacy? Muli niyang sabi bago pinagpatuloy ang ginagawa niya. Bumalik sa upuan si Harry at pinagpatuloy ang naudlot na kwento. Stacy filed a divorce to her husband and she wants me back. She's willing to accept my marriage proposal after their legal separation. Anong sagot mo sa kanya? May hinahon niyang tanong, pero parang sasabog sa kaba ang puso niya. Hinihiling niya na sana hindi tinanggap ni Harry ang pakikipagbalikan ni Stacy. Asumera siya at umaasa magkakaroon ng magandang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Nabigo na siya sa unang mayaman na lalaki, pero hindi naman pera ang habol niya. Gusto din niyang mahalin ang taong mahal niya. Sandra, totoo bang si Stacy ang dahilan kaya ka iniwan ng ex-fiancé mo sa simbahan? Oo, bakit mo na itanong? May kinalaman ba yun sa sagot mo sa alok na Stacy? Kung babalikan ka ng ex-fiancé mo, tatanggapin mo ba ulit siya para sa second chance? Hindi na. Ano siya, hilo? Ang hirap ng pinagdaanan ko sa kanya tapos tatanggapin ko ulit siya? Hindi ako ganoon ka-ipokrita para hayaan na muli akong saktan.
Hindi ako naniniwala sa second chance. Kailanman, hindi magiging future ang past. Itutuon ko na lang sa mga aso ko ang pagmamahal ko. Mabilis niyang sagot. Good. Kumain na tayo. Nakangiting sabi ni Harry bago ito nagsalin ng pagkain sa plato nito. Teka, hindi mo pa sinasabi kung anong sagot mo kay Stacy. Tumanggi ako sa gusto niya at sinabi kong tigilan niya na ako. Wala na din siya mapapala sa akin dahil sinabi ko sa kanya na ikakasal na tayong dalawa. Ngumiti naman si Sandra. Mas pabor sa kanya ang dahilan ni Harry kaysa tanggapin itong muli si Stacy. Kahit nagmumukha siyang escape route ni Harry sa dati nitong kasintahan. Pagkatapos ng pagbisita ni Harry, nasundan pa iyon at madalas na itong magtungo sa bahay niya tuwing weekend. Dumadalaw sila sa daddy nito at namamasyal kasama ang mga aso niya. Sinabi lang sa kanya na ginagawa lang nito ang lawong bahay-bahayan kaya lagi siya nitong pinupuntahan. Mas nakilala nila ang isa't isa at mas lalong nahulog naman si Sandra kay Harry. Ayaw nilang sabihin niyon sa binata dahil natatakot siya masaktan ulit kapag hindi sila pareho ng nararamdaman. Sandra? Masuyong tawag sa kanya ni Harry habang pinagmamasdan nila ang sunset sa likod ng bahay niya. Bakit? Tanong niya at bahagya itong tiningnan. Uminit naman ang pisngi niya nang mahuling nakatingin ito sa kanya. Sa pag-ibig ba, effective din ang pakiramdam kahit walang salitang mahal kita? Sa tingin ko, oo. Hindi kasi sapat ang salitang mahal kita kung hindi mo nararamdaman ang pagmamahal niya. Nagtataka lang kasi ako. Saan? Kung bakit hanggang ngayon, hindi mo pa din maramdaman na mahal kita. Hindi naman ako nagmamadali dahil dumaan tayo sa pangit na relasyon. Pero 5 buwan na tayo naglalaro ng bahay-bahayan. Ayoko na maglaro dahil gusto na kitang ibahay, Sandra. Mahal kita at gusto kitang pakasalan. Natahimik si Sandra. Wala siyang mahanap na salita at nablangko ang isip niya. Tanging malakas na tibok ng kanyang puso ang nararamdaman niya. Hindi pala sapat ang pakiramdam lang dahil masarap din pala sa pandinig ang salitang mahal kita. Pakakasalan mo ba ako at sasamahan bumuo ng masayang pamilya sa hinaharap? Namangha si Sandra nang lumuhod sa harapan niya si Harry, hawak ang mamahaling singsing. Kumikinang ang diamante niyon mula sa tama ng sinag ng sunset. Tinatanggap ko, Harry. Mahal din kita. Saad niya. Hindi na siya natatakot sabihin ang totoong nararamdaman para dito. Nagtapat na si Harry sa kanya at magiging tapat na din siya. Masaya siya na pareho nilang mahal ang isa't isa. Isinuot ni Harry ang singsing sa daliri niya. Masuyo pa nitong hinalikan ng likod ng palad niya bago tumayo. Pwede ba kitang yakapin at halikan, Sandra? Nahihiya nitong tanong. Nakangiti namang tumango si Sandra. Kinabig niya palapit si Harry at hinalikan sa labi. Iyon ang una nilang yakap at halik sa loob ng ilang buwan nilang magkakilala. Kung dati ay kontento na siya sa nararamdamang kilig kapag nanonood ng anime, pero kakaibang kilig ang pinaparamdam ni Harry sa kanya ngayon. Parang may naghahabulan sa tiyan niya at hindi magpaawat sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. I love you, Sandra. Bulong ni Harry na umarahang naglayo ang mga labi nila. I love you too, Harry. Lumipas ang 7 buwan nang maganap ang kasal ni Sandra at Harry. Masaya para sa kanila ang daddy ni Harry dahil simula pa lang daw ay gusto na nito si Sandra para kay Harry. Hindi ito boto kay Stacy na bigla na lang naglaho pagkatapos ng kasal nila. Pagkatapos din ng kasal ay hindi hinayaan ni Harry na magtrabaho si Sandra. Nanirahan sila sa syudad dahil sa negosyo ni Harry at kasama pa din ni Sandra ang mga alaga niyang aso. Ito po ang kwento ni Harry at Sandra. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.